harap-harapang panloloko ito ni Leila de Lima, mga kababayan. Naku, ginagawa nila. Yung talagang they just wanted to be very sure about their findings and recommendations. And I'm talking about yung sa ICC investigative team. Pero ang alam ko is nasa advanced stage na. Malapit na matapos yung investigative stage. So malapit na rin ang sumitin nila ng recommendation, ng kanilang report and recommendation doon sa pre-trial chamber. Government ng Philippine government or ni PBBM sa ICC is still the same. Well, you see, yung position is wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not di ba mga kababayan? Klarong-klaro. necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. I'm not saying na yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel, mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon, mga kababayan. Ito, ako, si Madam Leila de Lima, mga kababayan, nagsabi na ko, huhulihin na raw, malapit na raw. Huhulihin na raw si former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ako, ano kayong mangyayari nito kapag natuluyang sinasabi ni Madam Leila de Lima, mga kababayan? Ano kayang reaksyon natin ngayon? Ano kayang gagawin ng mga tao dito? Case po na to, matutuluyang sinasabi ni Leila de Lima, mga kababayan. Nako, ang dami pala man sumusuporta dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isa na po tayo doon. At yung mga tao, mga kababayan, until now, nasisiyahan pa rin doon sa mga ginawa ni former President Rodrigo Duterte nung sa time niya patungkol dito sa war on drugs, mga kababayan. At ito na nga. Nako, ito, again, ito mga kababayan, tignan natin ito kung may kabuluhan ba itong sinasabi ni Leila de Lima, mga kababayan, na malapit na raw itong hulihin si former President Rodrigo Duterte ng ICC. Tuloy, mga kababayan. Sorry, mga kababayan. Ng ICC, mga kababayan. Malapit na raw. At eto, tignan natin ito. Nako. Oh. Ito, mga kababayan, may interview dito si Leila de Lima, mga kababayan. By the way, mga kababayan, bago natin umpisahan ito, paki-like and share ng video natin, and then kung pwede, pakisuyo sa inyo, matulungan nyo ako na lalaki itong subscribers natin, mga kababayan, sa pamamagitan ng pag-subscribe ng channel natin, mga kababayan. Okay, para sa mga lahat ng nag-subscribe na, maraming salamat sa inyo at sana po magpatuloy kayong sumuporta dito sa channel natin. At ito, mga kababayan, pakinggan natin kung anong sabi dito ni Leila de Lima, mga kababayan, at kung ano yung sabi ng Malacanang patungkol dito. Nako, mukhang mapapahiya dito si Leila de Lima, mga kababayan. Pakinggan natin ito. Eto. Ano po yung tingin niyo dun sa takbo ng investigation ng ICC? Are you satisfied? Well, bagamat nadidelay, and siguro I think they're justified naman kasi they're professionals, alam nila kung anong ginagawa nila. Yung talagang they just wanted to be very sure about their findings and recommendations, and I'm talking about yung sa ICC investigative team. Pero ang alam ko is nasa advanced stage na. Malapit na matapos yung investigative stage. So malapit na rin ang sumitin nila ng recommendation, ng kanilang report and recommendation doon sa pre-trial chamber. Meron ganong pre-trial chamber. Tingnan, mga kababayan, tingnan natin yung POP. Anong sabi niya? Ano po yung tingin niyo dun sa takbo ng investigation ng ICC? Are you satisfied? Well, bagamat nadidelay, and siguro I think they're justified naman kasi they're professionals, alam nila kung anong Nadidelay kasi nga raw mga professionals, mga kababayan. Anong tingin niyo dito? Comment kayo dyan, mga kababayan. Bakit itong Korte Suprema natin, mga kababayan, or let's say itong justice system natin dito, mga kababayan, hindi ba mga professionals ang nagpapatakbo nito? Bilang abogado, ito si Leila de Lima, kung wala kang tiwala dito sa justice system natin, bakit naging abogado ka pa dito sa ating bansa?
bakit hindi ka pumunta doon sa ibang bansa? Doon ka magiging abogado. Bakit dito pa, wala ka namang tiwala dito sa justice system natin? Napantindi. Ito panglolokong harap-harapang panloloko ito ni Leila de Lima, mga kababayan. Naku. ginagawa nila. Yung talagang they just wanted to be very sure about their findings and recommendations. And I'm talking about yung sa ICC investigative team. Pero ang alam ko is nasa advanced stage na. Malapit na matapos yung investigative stage. So malapit na rin ang sumitin nila ng recommendation, ng kanilang report and recommendation doon sa pre-trial chamber. Meron ganong pre-trial chamber before the trial chamber. So yung sa pre-trial chamber kasi level ang magde-decide kung makaka-issue, mag-i-issue dapat ng warrant of arrest. So sa tingin namin is that malapit Naku, mga kababayan, mukhang malabo pa yan, mga kababayan. Ito, tingnan, isipin nyo ito, ha. Pre-trial chamber pa itong sinasabi ni Leila de Lima. Sila pa yung gagawa ng recommendation patungkol dyan sa kaso against kay former President Rodrigo Duterte. Well, of course, sasabihin ni Leila de Lima at ng kanyang mga kasamahan na positive sila nito, mga kababayan. Kung ako membro ng ICC, well, again, in the first place, tatanungin ko ito, bakit kayo dyan sa Pilipinas? Bakit hindi nyo ito naggagawa? In the first place, kung talagang fair yung ICC na yan, mga kababayan, bakit confident itong sina Leila de Lima at ng iba pa na talagang makakasuhan ito si former President Rodrigo Duterte? Again, kung evidence-based talaga ito sila, mga kababayan, wala na let's give the ICC the benefit of the doubt kasi nga sabihin natin mga abogado ito, mga kababayan, and they operate based on evidences presented, mga kababayan. Kasi kung titignan natin, ang tagal ng kaso ito. Time pa ito ni Leila de Lima, mga kababayan, at time pa na si former President Rodrigo Duterte ay mayor pa ng Davao. Iniimbestagahan na ito ni Leila de Lima. Anong year pa yun, mga kababayan? Kung hindi ako nagkakamali, comment kayo dito. Comment kayo dyan. Hindi ako nagkakamali, 2011 pa ito, mga kababayan. At anong year na ngayon? Naku, ang tagal nito, mga kababayan. Kahit sabihin natin malapit na, nasa advanced stage na, ewan ko lang ano ibig sabihin ni Leila de Lima dyan sa advanced stage na yan. Sa tingin niyo ba, tugma ito sa prediction ni Leila de Lima dito, mga kababayan? Na positive siya na ma-issuehan talaga ng warrant of arrest? Naku, kung may warrant of arrest, naku, ito magkakagulo dito, mga kababayan. Papayag kaya tayo na huhulihin ito si former President Rodrigo Duterte ng ICC o ng Interpol, mga kababayan? Naku, ang laking issue nito. Ito pa, tuloy na, pakinggan natin si Leila de Lima. malapit na yung stage na yan. And hopeful kami, optimistic kami na mangyayari yan, yung pag-issue ng warrant of arrest. Siyempre maraming nag-ano, ang tagal naman. Pero yun, Ang tagal eh. Ay, si former President Rodrigo Duterte, sinasabi na ang tagal eh. Kaya lang, of course, ayaw ni former President Rodrigo Duterte na ibang bansa yung maglilitis sa kanya. Gusto niya Pilipino kasi Pilipino naman siya. Again, ito, mga kababayan, tignan nyo ha. Former Secretary of DOJ ka, Department of Justice. Anyet ngayon, sinasabi mo indirectly ngayon na hindi umiiral yung justice system natin. Kaya kailangan natin ng ibang bansa para maglitis dito kay former President Rodrigo Duterte. Di ba? Again, secretary ka ng Department of Justice noon. Nasa kapangyarihan ka. At ano sinasabi mo ngayon? And then ngayon nga, sa situation ngayon, wala sa posisyon si former President Rodrigo Duterte. Ordinaryong tao lang siya ngayon.
mga kababayan. Anytime, anything pwede niyong gawin sa kanya. Ngayon sinisira nga ng karamihan, eh. Nung dating allies niya sinisira siya ngayon, mga kababayan. Eto nakalabas na si Leila de Lima, nasa kanya ang media, nasa kanya ang mga kongresista. So sabihin natin, puwede niyang makig-alliance dito kay Bongbong Marcos. Kaya't anong anong nangyayari ngayon? Bakit kailangan pa doon sa ICC? Again ha, oh, isipin niyo 'yan. O bakit kailangan pa ng ibang bansa? O sa lahat na lang ba ng, ah, kailangan nating gawin dito sa Pilipinas, aasa tayo sa ibang bansa? Umaasa na nga tayo sa defense, umaasa tayo sa tulong ng ibang bansa, umaasa tayo sa ayuda ng ibang bansa. Di ba naman dito sa hustisya natin, kailangan ng ibang bansa? Kailangan natin ng ibang bansa? Naku, Leila de Lima, ano ka ba naman? Just have to understand yung proseso nila na talagang their findings go through validation na kailangan nilang O bakit dito sa Pilipinas? Hindi ba ganyan? maniguro. Hindi nila basta-basta tatanggapin yung testimonya o yung sinabi ng isang testigo o yung sinabi ng isang source without appropriate validation. Ako, parang binanatan dito yung Quad Committee Parang binara dito ni Leila de Lima yung Quad Committee Anong sinasabi? No. Yung ICC daw hindi tumatanggap ng basta-bastang statement lang. Bakit? Sino bang committee or ahensya ng gobyerno ang ganyan? Di ba yung Quadcom lang? Kahit nga DOJ, hindi iniwala sa Quadcom. Sinasabi nga, tingnan namin yung recommendation nyo, mag-imbestiga kami ng part namin. May gagawin kami. Hindi kami directly naniniwala sa inyo. So, parang binanatan ni Leila de Lima yung Quadcom dito, statement niya na yung ICC hindi basta-basta niwala sa kung kaninong witness. From other sources. Kaya tumatagal. Pero sa tingin ko, malapit na. And speaking of testigo nga po, of course namin mention si Edgar Matubato, yung mga witnesses, Las Cañas custody, also. Las Cañas. Ano na po ang balita natin dito? Well, ang alam ko talaga, nasa protective custody na sila ng ICC. From certain sources, yun ang alam ko. And sa ibang bansa sila. I really do not know where they are now. But they are under Muntik nang masabit ng si Leila de Lima, mga kababayan. Ano? Na dinideny pa na hindi alam. the protective custody of ICC. At ibig sabihin yan, nakausap na sila ng ICC. At kinonsider na sila na magiging testigo. Yun ang pagkakaalam ko. So, kaya nga, hindi ko lang alam sino-sino pa yung mga na-access na ng ICC. Meron pa yan, sigurado. Hindi lang yung dalawa. Sila lang kasi talaga ang naririnig natin na nandun na sa ICC. Kasi Sino pa, madam? Labas yun na. So, yun lang dalawa. Yun lang naman talagang dalawa ang ano nyo Di ba? Well, kung gusto ng karamihan na pumunta ng ibang bansa at doon naman maninirahan, of course, lalabas yan, volunteer yan bilang witness, mga kababayan. Naku, Leila de Lima talaga. wala pa rin hustisya yung mga biktima, yung mga EJK families. At iniisip nga nila, their best hope lies in the ICC. Wala parang hustisya, mga kababayan. Sige, huwag na natin pag-usapan yung mga biktima ng mga kriminal na ito na napatay dito sa sinasabi nila na EJK, mga kababayan. Again mostly kasi sinasabi na paano naman yung mga biktima ng mga kriminal na ito? Yun kasi palaging sinasabi. And yun nga, ang main concern naman ng nila Leila de Lima dito na of course mayroon namang may mga kaso naman. Or yung argument nila dito is hindi pwede na kahit kriminal yan, papatayin mo yan. So kaya, well, again, hindi natin itatakol yan dito. Kahit na, kung titignan natin, mga kababayan, parang
ah, nag-self-contradict dito si Laila de Lima, mga kababayan. Sa ibang interview, sa ibang mga press con nila, ang sinasabi, tinatanong paano naman yung, nung dati pa, tinatanong paano naman yung mga biktima ng mga criminals, di ba? Ano yung sinasabi nila, may kaso naman, may kaso. Di ba? Sinasabi nila na may kaso, hindi may tiwala sila sa justice system natin. Bakit ngayon, sinasabi dito ni Laila de Lima na walang masahan yung mga biktima ng EJK? Bakit ang ICC lang? Di ba? Kung sinasabi nila na maasahan natin ay yung ICC lang, hindi dapat isali na rin natin yung mga biktima ng mga kriminal. Lahat, buhay man o patay na kriminal, isali na natin. Dalhin na natin sa ICC lang, mga kababayan. Pero bakit ito lang sinasabi naman na biktima ng EJK na hindi naman talaga na-prove, bakit yun lang dadalhin nila doon? Di ba? Self-contradict siya dito, mga kababayan. Tignan nyo. Comment kayo dyan, mga kababayan. Anong sa tingin niyo dito? ICC is their best hope. Kasi sa atin, locally, domestic, sa ating bansa, ay wala pa naman silang nakikita ng mga kaso na umuusad na against Mr. Duterte, against Senator Bato, formerly the PNP chief and the chief enforcer of the war on drugs. Walang ganun eh. Yes, Hindi gusto nyo lang pala na si Duterte yung makasuhan at saka si Bato de la Rosa. Again ha, sinasabi mo dito na hindi gumagana yung justice system natin. Hindi agad lahat dalhin na doon sa ICC. Bakit gusto mo si Duterte lang at saka si Bato de la Rosa? iniimbestigahan na sila o iniimbestigahan sila sa Senado at sa House of Representatives, lalo na sa Quadcom. May mga recommendations na rin ang Quadcom, pero wala pa yung mga formal criminal proceedings. At kaya nga nandyan pa yung ICC. Yes. Kaya nga nagpapatuloy ang ICC sa kanilang investigasyon. Kasi hindi sila kontento na mga kakasuhan lang dito sa Pilipinas ay yung mga tinatawag na mga low-level perpetrators. At may ilan ICC ba ang gusto niyan, madam? O ikaw? Kasi hindi ka pa nakaisa kay Duterte, ilang taon kang nakulong So, yun nga, well, hindi natin pag-usapan yung kaso mo dito, madam, kasi, well, again, kung titingnan natin in general, bakit ka makukulong ng more than 5 years? If matibay yung ebidensya mo na wala kang involvement sa drugs, kasi meron ka namang abogado. May pera ka naman. Di ba? Bakit ka makukulong ng 5 years? Na-dismiss lang yung kaso mo kasi nag-back out yung mga testigo. Under the table, hindi natin alam kung anong nangyayari doon if bago sila nag-back out. Yung claim niyo na binayaran sila ni Pangulong Duterte para mag-testify sa iyo, well, pwede natin gamitin the same argument na binabato nyo. O baka, baka may ginawa kayo, may pinangako kayo doon sa mga testigo para mag-back out. The same argument if you use that argument. Diba? Well, again, din pag-usapan yan. Ito yung pag-usapan natin dito. Then, dalhin na natin lahat. If sa tingin mo, walang nangyayari dito sa justice system natin. Bakit kung gusto mo si Pangulong Duterte lang at si Bato de la Rosa? Naku, Madam de Lima talaga, ilan ng mga kinasuhan na. At may ilan-ilan, pero konting-konti pa lang yung mga convictions. Katulad yung mga nagpumatay kay Kian de los Santos. Yun lang ang mga nasa justice system natin na dumadaan sa proseso natin. Pero wala yung mga nasa middle level, tsaka yung sa highest level, yung mga sinatawag with highest responsibility for those alleged crimes against humanity. Diba? Nag-self-contradict siya dito, mga kababayan. Nag-self-contradict. Sinasabi niya, walang nangyayari. Meron pala, Siya na nagsabi. May nakasuhan na, may mga na-convict na.
Hindi nag-self-contradiction dito mga kababayan. Ano ito? Tignan natin ano kayang sabi ng Malacanang tungkol dito sa role ng ICC o pagpasok ng ICC dito sa bansa natin mga kababayan. Ito tignan natin nung sabi dito. Good afternoon po kay ES. Other matter lang, sir. Are we changing our position po when it comes to ICC? Because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war. Na ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Yeah, mga kababayan, yun naman talaga. O, nag-withdraw na tayo. Kaya nga, wala silang jurisdiction dito sa atin. Again, hindi ako abogado, and yet, the fact na hindi na tayo kasali dyan sa membership ng ICC, wala na silang jurisdiction. 2019 pa yan in effect mga kababayan, and until now, the same pa rin yan. At eto, kung magbabago man ang stand ng Malacanang at magiging member pa rin ulit dyan ng ICC, sinong mapapahiya dito mga kababayan? Hindi yung administration o or halimbawa kung si Bongbong Marcos mag-decide na makipag-member ulit tayo dyan sa ICC, hindi mapapahiya ang administration mo kasi bakit? Pinapakita mo na weak yung leadership mo. Weak yung justice system sa time na ikaw yung presidente. Kaya, magsistick talaga yan stand ng Malacanang or kung anong desisyon ni Pangulong Duterte noon na aalis sa ICC, mag-stand talaga yan para hindi ito mapapahiya ang administration ni Bongbong Marcos dito. Again ha, most likely, hindi yan magbabago para hindi mapahiya yung administration ni Bongbong Marcos mga kababayan. So pakinggan pa natin. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon committee. Mga kababayan, ito, in-explain dito na, mag-cooperate tayo sa Interpol. Yan, kung may warrant of arrest nga, mga kababayan. Pero naku, kailan pa kaya yan, mga kababayan? Again, in the first place, walang jurisdiction yung ICC dito sa atin, mga kababayan. Kung wala silang jurisdiction sa atin, hindi sila pwede pumasok dito at mag-conduct ng investigate, mga kababayan. Or investigation, mga kababayan. Kaya nga, dito sa mga ginagawa nila, kinukuha itong mga sinasabi nilang reliable witnesses, mga kababayan, at dinadala nila kung kahit saang lugar, mga kababayan. Kasi nga, hindi sila makapasok dito Hindi sila pwede pumunta dito at magsasabing o mag-conduct kami ng investigation. Kasi nga, walang jurisdiction. Yung ibang pulis nga, sabihin natin palagay natin dito sa situation ng mga pulis. Halimbawa, pulis ng, teka lang, hindi ako sure pero ito. Halimbawa, pulis ng Davao, pulis ng Davao, may huhulihin
na kriminal na nasa Makati, 'di ba? Dapat magko-cooperate 'yan, mga pulis ng Davao doon sa pulis ng Makati, mga kababayan. Kasi nga hindi nila jurisdiction 'yan, 'di ba? So pwede sabihin na, again, I might be wrong with this one ha, but again, ito yung alam ko. Again, comment kayo diyan. Pwede sasabihin ng pulis ng Makati, "Oh, pwede kayong sumama, pwede kayong sumali dito, pero kami yung main." 'Di ba? Pwede nilang sabihin, "Oh, kami na bahala dito. Kung mahuli namin, ito sa-submit namin sa inyo." Kasi jurisdiction nila 'yan, 'di ba? Jurisdiction. The same thing sa ibang agency, mga kababayan. Oh, 'yun kasi trabaho 'yan, eh. Oh, kung ito hindi mo ito trabaho, wag mong gawin, 'di ba? Oh. The same thing din sa ICC, mga kababayan. At ito, explain ni Lucas Bersamin, wala silang jurisdiction. Regardless kung anong stand, the fact na hindi na tayo membro ng ICC, wala silang jurisdiction at di sila pwedeng pumasok diyan. Yun nga, kung may ipapahuli sila, request sila sa Interpol, di kailangan mag-cooperate. Pero yun na nga, mga kababayan, ako, ang tagal pa niyan, mga kababayan. At the same time, paano mo masasabi na maglalabas talaga ng warrant of arrest? Paano masasabi ng ICC na yung findings nila valid? Eh kung limited yung movement nila, mga kababayan. Eh sasabihin, oh, mayroon namang statements galing sa HIDCOM na sinasabi ni Laila de Lima na yung ICC hindi katulad or hindi parehas ng Quadcom na basta-basta naniniwala diyan sa mga statements na yan. So, yun na nga, ito, ang hirap talaga nito, mga kababayan. 'Di ba? Well, ewan ko lang kung anong nasa isip ni Laila de Lima, mga kababayan, kung bakit until now ito pa rin yung pinu-push niya. Talaga ang hirap, kahit siya nga, mga kababayan, siya ilang years niyang nag-imbestiga. Again, isipin niyo, 2011 pa yan. Kailan natapos yung term ni Pinoy, mga kababayan? Again, naging pangulo si Pinoy 2010. DOJ Secretary si de Lima yan, mga kababayan, hanggang 2016. Di pala, kasi naging senador na yan. Mali. Oh, correct me if I'm wrong, ha. Secretary, DOJ Secretary yan ni Pinoy. Natapos yung term ni Pinoy 2016, mga kababayan. Oh, 'di ba? Bakit walang nangyari until now? Again, kung gusto nila talaga pumasok yung ICC, lahat dalhin na natin sa ICC. Pati doon sa kaso diyan sa SAP 44, mga kababayan, dalhin na natin sa ICC kasi walang naparusahan yan, eh. Walang naparusahan. 'Di ba? Ang tindi niya, walang naparusahan. Oh. Ito, puputulin natin Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting you know what that means, no? Okay. Sir, ano po yung sinasabi niyang mga areas of cooperation na pwedeng gawin ng Philippines and ICC? Well, Yun po ba yun? ganito yan, ano? Wala namang definite na o klaro na sinabi na magko-cooperate kaagad. Okay? I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boying. But as far as experience has given to the government shows, yung request ng Interpol should always be respected. Because the Interpol is also doing us service in other areas similar to this. So that's the meaning of committee. Oo. So sir, yung position po ng government, ng Philippine government or ni PBBM sa ICC is still the same? Well, you see, yung position is wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not 'di ba, mga kababayan? Klarong-klaro. necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored.
I'm not saying na yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Thank you po. Naku, eto na nga mga kababayan. Ilan pa yan? Di ba? Si Leila de Lima lang naman nagsabi dyan mga kababayan na malapit na. And yet, kung i-analyze niyo mga kababayan, yung sinasabi ni Leila de Lima, nasa advanced stage na raw, malapit na raw maglabas ng warrant of arrest. Naku, katapos ng investigation dyan sa pre-trial na yan, sasabihin pa yan, magre-recommend pa yan ng possible cases. And then, i-evaluate na naman yan. Bago pa yan maglabas ng warrant of arrest mga kababayan. Oh, kung familiar kayo dyan, comment kayo dito sa comment section natin para maintindihan natin ito. Again, tignan natin ito. No? Ito talagang si Madam Leila de Lima. Kasi nga, tumatakbo na nga party list. ML party list daw mga kababayan. Tandaan nyo, huwag nyo yung iboto mga kababayan. Yan ha. Oh, ito, barado dito. Again, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC mga kababayan. Yan, ulitin natin, kung under ICC pa tayo, may jurisdiction yung ICC natin, didalhin na natin lahat doon. Pati yung kaso ng SAF 44, pati yung mga kaso ng mga biktima ng mga kriminal na yan. Oh, dito na lang po muna tayo mga kababayan. Paki-comment kung ano sa tingin nyo dito. Paki-like and share ng video natin. And then, yung pakisuyo ko mga kababayan, pwede pa-subscribe ng channel natin. Okay? So, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.